Bakit ayaw ni nanay na mag-lock ako ng pinto? Nang sinubukan kong ikandado ito sa unang pagkakataon, nalaman ko ang nakakakilabot na dahilan. Huwag mong ikakandado ang pinto! Naranasan niyo na bang matulog nang nakabukas ang pinto ng kwarto niyo gabi-gabi? Hindi dahil sa mainit, hindi dahil sira ang aircon, kundi dahil kapag nilock mo ito, may kakatok na hindi mo gustong makita. 17 taong gulang ako nang magsimula akong magtanong. Bakit? Iisang tanong lang naman. Simple lang. Pero sa tuwing itinatanong ko iyon kay mama, bigla siyang namumutla. Para siyang nakakakita ng multo habang nakatitig sa akin. Kayla, mahina at nanginginig niyang sabi, huwag mo na lang itanong. Sundin mo na lang ako. Hindi iyon ang sagot na gusto kong marinig. Sino ba namang kabataan ang papayag sa ganoong patakaran? Simula nang mag-aisip ako, iisa lang ang pinakamahigpit na batas sa bahay namin. Bawal ikandado ang pinto ng kwarto. Kahit nagbibihis ako, kahit may kausap ako sa telepono, kahit gustong-gusto kong mapag-isa dahil sa sama ng loob. Kapag narinig ni Mama ang kaunting tunog ng kandado, ang maliit na click na yon mula sa kwarto ko, maririnig ko agad ang mabibigat niyang hakbang paakyat ng hagdan. Tatayo siya sa labas ng pinto ko. Kayla! Pakibuksan! Hindi siya sisigaw. Hindi siya magagalit. Pero ang boses niya, may kakaibang lamig na dadaan sa gulugod mo. At hindi siya aalis sa harap ng pinto ko kahit abutin siya roon ng madaling araw hanggat hindi ko yun binubuksan. Noong bata ako, akala ko protective lang siya. Pero pagsapit ko ng high school, naging nakakainis na. Pakiramdam ko, wala akong kalayaan. Wala akong privacy. Isang hapon, pumunta sa bahay ang matalik kong kaibigan na si Bianca para sa isang school project. Napansin niya agad ang patakaran. Seryoso ba? Bakit bawal ilak? Tanong ni Bianca habang nakataas ang isang kilay. Ang controlling naman ng nanay mo. Napaka-toxic. Nakakainis nga eh, sagot ko habang nakasubsob ang mukha sa unan. Kahit anong pilit kong magtanong, ayaw niyang sabihin ang dahilan. Ngumisi si Bianca, ang mapang-abusong ngisi na madalas niyang gawin kapag may kalokohan. Siyang naiisip, alam mo, subukan mo kaya mamaya, ikandado mo pagtulog mo. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Baka naman tinatakot ka lang. Tumawa ako noon. Akala ko biruan lang. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting pumasok sa isip ko ang ideyang iyon. Bakit nga ba hindi? 17 taon na ako. May karapatan ako sa sarili kong kwarto. Eksaktong 10:00 ng gabi, narinig ko ang pamilyar na yabag ni Mama paakyat sa ikalawang palapag. Huminto siya sa tapat ng pinto ko. Kayla! O ma, huwag mong ikakandado ang pinto mo ha? Huminga ako ng malalim. Opo, pero pagkaalis niya, may kung anong udyok sa loob ko na hindi ko mapigilan. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto. Hinawakan ko ang susi na nakasuksok sa seradura.